Mga kababayan, patuloy pa rin po ba ninyo pinapanalangin yung ating bansa? Kasi po, dapat hindi daw po natin titigilan yung pananalangin para sa bansa natin. Alam niyo po ba kung bakit? Kasi kanina, sa amin pong devotion, sa amin pong listening, lagi po kasi kami may listening time para alam namin kung paano ipapanalangin ang ating bansa. At ito po yung sinasabi ng Panginoon. Sabi niya, Panginoon Diyos na nasa langit, lumikha ng langit at lupa. Siya yun, si ating Panginoong Diyos. No po? Sabi niya, anak, nais kong kayo ay magpatuloy sa inyong ginagawang pananalangin para sa inyong bansa. Huwag kayong titigil sapagkat ang inyong bansa ay nanganganib. Dahil sa mga taong nagbabalak ng masama upang mapasa kanila ang kapangyarihang nasa inyong Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kasalukuyan. Nais kong lagi ninyong paligiran ng panalangin ang inyong Pangulo. Huwag kayong manghihinawa sa pananalangin para sa Kanya. So, yun po yung pinagbibili ng Panginoon, ano? Kasi siyempre po, ang bayan po natin ay pinili niya at nais niya na ang mamumuno sa ating bansa ay patuloy na gagawin yung kanyang nais. Ano ba yung nais ng Panginoon? Na tayo ay umunlad, no? Maging mapayapa, ganyan. Bakit? Christian nation tayo po, mga kababayan. Ngayon po, meron namang mga tao na, siyempre, may mga tao talaga na gusto talaga nilang sila yung maupo sa kapangyarihan. Ano po, ganyan. Yung bansa natin napakayaman eh. Ang dali-dali na nilang yumaman kapag napasa kanila itong ating bansa. Ano po. Pero, kaya nga, kailangan tayo manalangin para sa ating minamahal na bansang Pilipinas. Ano po, para hindi tayo, mapag-iwanan na naman, no? Nanganganib na nga tayo, sabi niya. Hindi naman kataka-taka kasi nga merong mga tao na nagnanais na sila yung mapasa kanila yung kapangyarihan. Alam nyo, meron din sinasabi sa Bible, ganito, sabi dun sa James, sa James 3, no? Sabi dyan sa James 3:16 ay sinasabi na, where there is jealousy and selfishness, there will be disorder and every kind of evil. So, ayun natin, ang mamahala sa atin ay yung evil persons. Ano po? Kaya, kung ganun mangyari sa ating bansa, ano mangyayari, no? Evil persons ang nasa kapangyarihan. Aba, ayaw po natin yun. Ano po? At gusto ba natin ang bayan natin, ano tawag dito? Yung puro liwanag. Di ba kasi land of the morning. Tama ba yun? Magkaroon ng kadiliman. Magkakaroon talaga ng kadiliman, puro kung masama ang nasa kapangyarihan. Ano po? So, ayaw natin yan. So, yun po. Sabi niya yan sa James 3:16, babasahin ko ulit. Where there is jealousy and selfishness, there is also disorder and every kind of evil. Kaya po natin yun. Gusto natin maging righteous yung bansa natin because, excuse me, righteousness and justice exalt the nation. So, kung walang ganyan, ano mangyayari? Ma-exalt ba yung nation natin? Hindi. Babagsak po tayo. At ayaw po natin yan dahil tayo po talaga i-apektado. At samantalang, kung ang righteousness, ang justice, ang nagpe-prevail sa ating bansa, therefore, magiging maayos at maunlad yung bansa natin. Amen po ba doon? Ayan po, tanda natin, laging ipanalangin po ang ating bansa. No? Lalo na yung presidente natin na hindi siya maibagsak nitong mga taong ito na naglalayong sila ang maupo sa kapangyarihan. So, yan po. Panalangin po natin yan. Huwag niyong kalilimutan.
So ito po si Lola Madam, si Sister Ori Villanueva nagsasabi sa inyo na kapag ang Diyos ang ating gabay, kaysa yun ang buhay. Amen? God bless everyone. Bye-bye!